So yun, good morning sa inyo mga success. Sorry kung ngayon na ulit ako nakabalik dito sa ating channel because yun nga, this past few months talagang sobrang busy ko sa may manufacturing ko ng product ko. But anyway, ngayon, gusto ko share sa inyo kung ano yung mga learning ko, kung ano yung mga natutunan ko, kumbaga sa mga proseso ng mga nangyari sa akin, and kung bakit sobrang busy ko ngayon. Ngayon din ako nakapag-content and nakapag-sharing sa inyo sa channel natin to. So anyway, ngayon gusto ko i-discuss sa inyo or i-share sa inyo is yung pagiging patience natin. Kasi yung tingin ko almost 3 months siguro yung last yung check ko kayo na almost 3 months yung last na upload ko. But anyway, sabi ko nga sa inyo, ang goal ko talaga dito is makapag-share sa inyo ng mga experience ko and yung mga small achievements ko na in the future pwede nyong magamit din pagka nag-jump din kayo sa ganitong field or pag nag-try din kayo mag-business sa sarili nyo. And ngayon, ang gusto kong i-discuss sa inyo is yung, ayun nga, pagiging patient na talagang for 3 months manufacturing ang talagang ang nag-focus ko. Pero may mga time na talagang sobrang busy at naisip ko rin mag-content, kaya lang wala nga sa oras kong mag-content noon. And kamukha ngayon, talagang gagaling ko sa gym, basa pa nga yung damit ko at bigla ko naisipan mag-content kasi nga meron akong gustong i-tackle sa inyo, i-share sa inyo. And then ngayon, medyo kasi tapos na yung manufacturing ko, and congratulations po sa akin at sa mga patuloy na sumusuporta din sa akin kasi finally nailabas ko na rin ang aking brand. So ito siya. So ito yung 3 buwan kong trinabaho na nag-manufactured. Talagang ako na mismo lahat ito is talagang sa akin. So bakit siya 3 buwan inabot? So kaya ba't siya naging ito nga yung reason ko bakit patience ang pinaka gusto ko itakal sa inyo ngayon. Kasi unang-una, sa pag-manufacture, andyan yung paghahanap ka ng good supplier, pero kailangan minimal lang yung budget natin. Kailangan fit pa rin sa budget natin yung costing doon sa may mahal na rin supplier. At the same time, kailangan okay yung niya, pasok yung standard niya or quality niya sa gusto natin ma-achieve. So, ang matagal na procedure doon is yung pagbibigay mo na paghahanap ng supplier online. So, advantage lang sa panahon natin ngayon na mas mabilis ngayon, convenient maghanap ng supplier kahit nakahiga ka lang, nakaupo ka lang diyan, pa cellphone ka, kada paano nagkakaroon ka ng transaction, nakakapaghanap ka. And isa pa, kung bakit din sobrang tagal, yung ibang mga kakilala ko na marunong din naman marunong gumawa ng damit o kayang bumuo ng damit. Nagkataka sila, ba't inabot ako ng 3 months para lang buuin yung ilang perasong damit na ganyan, yung production ko na yun. Ito lang, within a day, kayang bumuo ng damit ng kahit gaano karami, or kung mas marami kayo, mas maganda. But then, kung bakit yung reason ba't inabot yung 3 buwan, kasi nga unang-una, andun yung time na kailangan mo talaga hanapin yung tamang supplier nga. Yung unang-una. Sabi ko, tamang supplier, kailangan mo talagang magtiyaga, maghanap dyan. So, hanggat hindi mo nakuha tamang supplier mo, hindi ka makakapag-pursue. And then, sa mga raw materials yun and then, pangalawa, isang gusto kong nung pa sinasabi sa inyo, is yung hindi mo dapat kunin sa utang yung pangpupunan mo dito, kasi alam natin na hindi naman totally kaagad iikot ang pera. So, bakit ito sinabi ko sa inyo yung pangalawa? Kasi, ito yung main reason kung bakit nagtatagal siya. Kasi unang-una, paunti-unti ko lang nilalabas yung expenses ko na makakapag-suporta sa business ko. Hindi siya ganun kalaki, paunti-unti, pero ibig sabihin, at the same time na inunti-unti ko nilabas ang pera, and din yung same time na ginagamit ko para makapag-inquire o mas mahanap yung tamang supplier para sa product ko. And then, the more na nade-delay yung mga gusto kong gawin, the more na mas umu-okay siya. Kasi may dumating na mas okay pa dito, yung para bang nasabi nila ay dapat kung that time meron na ako nakita maganda at grab ko na kaagad yun, o kaya meron na akong pang finance that time. Pero nga wala pa nga kasi nga syempre
kinukuha ko pa rin yun sa work ko. And then at the same time, habang nag-grind ako sa work ko, humahanap ako ng extra income para may pasok ko dun sa may ano ko. So, ayun yung process kung bakit sobrang hirap ako lately kaya hindi ko magawang makapag-content kasi nag-extra job ako para kada paano makapakuha ako ng pang-extra na pang innovate o pang reinvest doon sa may sa product ko na gagawin ko ng sarili kong brand. At the same time, kaya kasi nagkakaroon ng delaying kasi nga usapang finance ngayon. Pero may advantage naman din siya. The more na nade-delay ako sa mga ganitong supplier, mag-work ka, may darat na mas okay doon at mas talagang fit para sa sa product ko. So, ganun ang naging stances niya. Kumbaga, paunti-unti, one by one, step by step, ganun ang ginawa ko mula sa mga basic na kailangan kong gawin, pagka-cut, and then pag-inquiring-inquire, habang nag-iipon ng pang-reinvest, paunti-unti. Kaya, hindi ko masyadong naramdaman yung ininvest ko. Totally, maliit pa rin naman yung puhunan ko. Kumbaga, ano lang din, hindi naman siya ganun, wala pa nga sa 5 digits eh. So, ang pinaka gusto ko lang i-elaborate dito is yung pagiging patience na dapat wag tayo magpasensya, wag tayo mag-apura lagi sa mga bagay-bagay. Kasi ako nag-apura ako at ang gagawin mo dyan, mag-instinct mo dyan agad is may labas yung product mo at mag-apura ka. Ang gagawin mo dyan, mangungutang ka agad. Ayun ang number 1 na gagawin mo kasi hype ka mo, ipangungutan mo kagad. So, doon pa lang wrong move na agad yan para sa akin kapag yun ang ginawa ko. So, and the second yan, sige, may labas mo yung product mo. After ng product mo na yun, wala kang magiging learning kasi minadali mo yung proseso. Hindi mo na encounter to, hindi mo na encounter to. Masyadong padalos-dalos sa mga bagay-bagay. Kumbaga, hindi mo na nadama yung parang term doon, hindi mo na feel or hindi mo masyadong hindi ka nagtagal doon sa process, yung proseso na para mas gumaling ka pa. So, kasi nga, masyadong minamadali, wala ka pasensya. So, ayun yung gusto kong learning para sa inyo na hindi lahat ng bagay kailangan natin madaliin. So, di ba, finally, after naman ng mga hard work ko doon, nailabas ko na siya. And then, ang pinaka-good thing pa nito, wala akong inaalala ng utang. Wala akong iniisip na kailangan ko itong bayaran at kailangan ko mag-grind sa ito. Kasi unang-una, alam naman natin na ang business natin is hindi naman totally makakapag-generate agad ng pera yan para kunyari kung may utang tayo, makakapagbayad kayo agad ng utang. So, ang pinaka-point out ko dito is pagiging patience na huwag niyong apurayin na lahat ng bagay. May tamang panahon at tamang proseso para sa mga bagay-bagay. So yun, welcome back sa akin at finally nakabike din ako after 3 months na medyo sobrang busy ako. Pero busy pa rin naman ako kasi after sa manufacturing, ano naman ako ngayon, abot nga dito. Sa sales naman ako. And then hoping, may po-promote ko pala na may po-promote. And sana lahat tayo entrusted sa atin ng Diyos to. Talagang magtagumpay tayo sa mga plano natin sa buhay and keep it up. Walang hihinto, just execute lang. Maraming salamat and God bless.